So, gusto niyo bang malaman kung paano nga ba ako naging caregiver dito sa Canada? Pero, alam niyo ba, wala talaga akong experience sa pagiging caregiver noon. As in zero. Walay. Nada. Teka, bago ang lahat, para dun sa mga kababayan natin na caregiver na sa ibang bansa at nagbabalak pumunta dito sa Canada at lumipat dito through caregiver pathway, at ganun din sa mga kababayan natin na nasa Pinas pa na baka nagpa-process na kayo ng inyong application para sa caregiver, o di kaya naman nagpaplano pa lang kayo na mag-apply as a caregiver dito sa Canada. So, shout out sa inyo wherever you are in the world. At sana mapakinggan nyo ng buo ang story ko. So, flashback muna tayo. Kung yung life ko before ako nag-Canada. So, dati akong OFW sa Dubai. Doon ako nag-work sa foreign exchange company. So, kung mga taga-Dubai kayo, alam niyo yan, yung mga padalahan. So, kung magpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, yung mga nagpa-process ng mga transaction ninyo, ayun, isa ako doon. Isa ako doon sa mga nakaupo sa counter at nagpa-process ng mga transaction, ng mga padala ninyo sa mga kamag-anak sa Pinas. So, never ko talagang naisip na maging caregiver. Kasi during that time, wala naman pa akong family. Hindi naman ako parang nag-aalaga talaga ng bata na tutok, ganyan. Pero at one point, ang alam ko during that time, nung nasa Dubai ako, gusto ko na makalipat sa Canada. Gusto ko makalipat sa Canada. Kaya, nag-process ako ng application papunta sa Canada. Kaya lang at that time, nung nakapunta na ako dito sa Canada, I think that was 2014. During that time, yung saddest reality at that time is yung mga kasama ko sa work, kasi nag-work ako sa isang retail company. So, yung mga kasama ko sa work, pinapauwi na dahil parang may limit lang yung years na pwede kang magtrabaho. Sila parang hindi na sila pwedeng i-renew ng mga employer at that time. Medyo naghihigpit na rin yung immigration. So, naisip ko, naku, baka mamaya mapauwi na rin ako. So, sabi ko, naku, kailangan meron akong magawa na paraan para hindi ako mapauwi. So, yun nga, nagbalak ako na, sabi ko, parang ang pinakamadaling way is yung mag-caregiver ako. Pero at one point, parang hesitant naman ako kasi wala naman akong caregiver education. Hindi naman ako nag-training ng caregiver. Kahit experience, wala din ako. So, parang, hello, good luck na lang kung matanggap ba ako, parang ganun. Pero, iniisip ko, kung parang magulo, sabi ko, paano ba yun? Paano ang gagawin ko? Wala naman akong experience, wala naman akong caregiver training. During that time, ayun yung parang sure na pathway na pag nakapasok ka doon, automatic mapi-PR ka. Naku, sabi ko, paano ba yun? Ang hirap. Anong gagawin ko? Tapos, nakwento ko nga yung sitwasyon ko sa friend ko. So, sabi ko, naku, hindi ko alam, baka mapauwi ako kasi nagkakahigpitan. Tapos sabi niya sa akin, gusto mo i-try maging caregiver? Sabi niya ganun.
Medyo hindi ko talaga ma-imagine, caregiver. Anong gagawin ko? Baka mamaya paglutuin ako, 'di ba? Wala naman akong alam. Hindi ako ganun ka galing magluto, ganyan. Hindi ako ganun ka confident na kaya kong gawin yung mga ginagawa ng isang caregiver. So, sabi niya sa akin, alam mo kung willing ka, matututo ka, sabi niya sa akin. At saka, 'di ba, meron ka namang early childhood certificate. Try mo yun, tapos hanap tayo ng employer. So, ako naman, okay, sige, tawag nito. Nagtry akong magpasa ng application ko kasi pumapasok pa ako sa trabaho ko noon eh. Nagtry akong magpasa ng application ko nung morning bago ako pumasok sa trabaho ko. Tapos nung mga afternoon, yung lunchtime ko, naka-receive ako ng email na ayan nga, ini-interview ko, ganyan. Tapos, isiset ako sa interview kung okay akong mag-alaga ng bata, ganyan. So, nagulat ako, sabi ko sana, ito na yung answered prayer na matanggap ako. Pero before that, nung nag-apply ako online, may times na nung pumunta ako sa interview, na-reject din ako. Pero nakakatuwa lang kasi merong isang employer na tumanggap sa akin. Sabi niya na hindi niya naman daw kailangan talaga yung may experience. Kasi marami na yata siyang na-interview na yung iba ilang years na may experience. Pero sabi niya sa akin, nung parang nakita niya daw kung papaano ko kausapin yung baby pa yun eh, mga 6 months pa lang yata yung bata ng employer ngayon, ang laki-laki niya na. So, yun, parang nakita niya daw yung parang connection ko sa bata na parang andun na, kumbaga, andun na yung spark, may spark gano'n between dun sa baby and dun sa akin. Nakita niya daw yun. So, sabi niya na hindi niya talaga kailangan ng experience kasi kailangan niya daw yung connection sa bata, yung alam niyang ituturing yung bata na parang sarili niyang anak, hindi lang basta alaga. So, yun yung yata yung nakita niya sa akin na nag-stand out sa kanya compare dun sa iba niyang in-interview. So, hindi ko alam in what way. Baka kasi, ewan ko, mahilig kasi talaga naman ako sa bata. Kaya nga kung, babalikan ko yung kwento na yun, parang it's hard to imagine. Talagang parang, wala talaga akong experience, wala akong training, nothing. Pero, pag sigad na talaga yung nag-move, tapos yun, yung secret, parang kumbaga sa isang recipe, yung secret recipe dun, yung tiyaga, prayers, ayun talaga yung pag sigad na yung nag-move, ibang story na talaga, parang everything, kahit imposible pa siya, magiging possible. So, hanggang yun, natapos ko yung, during that time, 2 years yung contract. Natapos ko yung contract ko. Tapos, nag-apply na rin ako ng permanent resident na application ko. Na yun ang naging pathway ko. Tapos, hanggang sa citizenship. So, yung citizenship application. So, sa ngayon, masaya na akong namumuhay dito sa Canada. Pero, during that time, hindi naman laging, nung caregiver ka, diba? Hindi naman laging, sunshine, diba? So, may mga araw din talaga na mahirap, to be honest. Pero, yun lang talagang, parang, yung magmo-motivate sa'yo is, yung gusto mong maging PR ka, maging citizen ka, ayun, yun yung, tapos aside from that, syempre, yung sa family,
na naging employer ko, parang naging family na rin kami sa kanya. So, naging maganda yung relationship namin until now, actually. Until now, maganda yung relationship namin until now. Kahit hindi na ako caregiver sa kanya right now, pero nandun pa rin yung communication namin. So, parang ano ba yung lesson learned ko dito? So, di ba? So, sa akin, parang it's not just the experience. Kailangan meron ding heart. Di ba? Kasi kahit na anong galing mo, pero wala dun yung heart mo. So, yun, mahirap. So, yun. Kaya, kung yun sa baka sa ibang tao, gusto rin maging caregiver, parang nagdadalawang isip, kaya ko ba to, kaya ko ba, or mahirap yata, ganyan. So, yun lang, kailangan yung prayers, tapos yung tiyaga, dasal, tapos minsan konting lakas ng loob, or kaya kapal ng mukha na. So, yun, kung kaya ko, kaya mo rin yan for sure. And, yeah, hindi naman kailangan maging perfect, diba? Hindi naman kailangan perfect. Minsan, kailangan lang din natin yung parang magpakita ng malasakit dun sa kapwa natin. Parang, ano ba, spontaneous na, no? Spontaneous. Yun. So, that's my story. Yun yung naging story ko na nakakatuwa lang balikan, no? Actually, habang ginagawa ko tong video na to, tapos nagpa-flashback yung mga times na yun. Natutuwa lang din ako. Nakakatuwa lang din siyang balikan. So, kung gusto niyo pa ng mga iba pang story about caregiver, ayan, baka marami pa tayong pagkakwentuhan, kaya, or pagtsikahan. So, paki-subscribe naman dito sa aking channel. Tapos, tulungan nyo na rin ako kasi meron akong Facebook page, yung Tropical Snow. So, paki-follow na rin yung aking Facebook page. Yan, para marami pa tayong mapagkwentuhan. Hindi lang actually buhay dito sa Canada, hindi lang about caregiver, hindi lang about life in Canada, pero pwede rin yung pag-usapan natin about Mexican, Filipino family sa Canada, diba? Yan, may mga ganyang topic din. And I'm also a homeschooling and stay-at-home mom. So, yan. So, don't forget to share. Yan, yung mga sinasabi nila, diba, sa YouTube. Don't forget to share, like, and subscribe. Okay? Kung gusto pa ng mga real talk mula dito sa aking channel na Tropical Snow Family. Okay? Okay, bye!